Parang kailan lang nung ito po ay naisip, wala pang simbahan nun, pero naisip pa lang ngayon. 9 years na pala, no? Ay okay po, no? Sa mga nakatayo po, may mga bangko po rito sa harapan, no? Huwag niyo pong pahirapan yung sarili niyo. Ako na lang maghihirap na nakatayo. Ayan. Okay po, dito po tayo sa... So okay na ba? Paki-monitor na lang, no? O sige po, dito sa Hebreo, chapter 10, verse 25. So pakinggan niyo po ito. Pakisabi sa katabi, makinig ka. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao pong, yung mga estudyante hindi nakikinig sa school ay nagkakamali-mali sa exam. Okay po, yung iba hindi ko kakilala, yung iba kakilala ko ang natatandaan ko. So, ako po pala si Kuya Boy. Ang tatay ko po ay taga rito sa Tarlac, no? Taga Maluwid. Yan, ang bahay po namin ay punong-puno ng mga kapangpangan, no? Pero ewan ko, ang natutunan ko lang ay nanong burimo, no? Nakakaintindi ako, di lang ako makapagsalita. Hindi naman ako mabebenta sa kapangpangan kasi yung mga, ang tawag namin doon, yung mga tiyahin ng tatay ko, apong. No? Mga apong, yan. Nandiyan sila lahat. Ang sasarap magluto. No? Bakit? Kasi kapangpangan eh. Ayan, okay po. Dito po sa Hebreo chapter 10 verse 25, ang sabi niya, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. No? Mga kapatid, inihiling ko na upo na po kayo, yung mga nandun sa likod. Upo na lang po kayo para ma-settle kasi ang hirap pong mag-sermon sa isang simbahang naglalakad. No? Traveling church. Ayan, okay po. So, dito na po tayo ulit. Sabi niya, at huwag kaligtaan ang pagdalo. Huwag mo kalimutan. Sabi niya, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ito, katulad nito, no? Pagtitipon, mabuti na nga lang, praise the Lord, at aircon. No? Ay, hindi pala aircon, haircon. No, haircon. Ngayon, sabi niya ganon, gaya ng ginagawa ng ilan, kasi may mga tao pong hindi na ginagawa ang pagdalo. Sabi niya, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Bakit kasi? Lagi na lang kasi nanghihina eh. Kaya nanghihina yan kasi hindi nadalo. No, kaya na lang palagi pasuko na yan, paatras na yan kasi hindi nadalo. No? Hindi nadalo. Katapos ang sabi niya rito, lalo na ngayong nakikita na nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan, kailan ba ang eleksyon natin na susunod sa presidente? Tagal pa, no? Ay, barangay. Hindi ko alam. No? Kumbaga, parang pinaghahandaan, lalo na ang birthday, anniversaries, alam nyo ba, ang mga bagay na napakamahal na ginagastos ng mga tao, ang kasal. No? Minsan, ano yan, isang taon, pag-iipunan yan, magbebenta ng kalabaw yan. No? Yung pag-abroad, minsan gagastos yan ng 300,000 para sa placement. Talagang pinaghahandaan. At ang isa pa na mahal sa ngayon ay yung palibing. No, so pinaghahandaan niyang mga ganyan. Pero ang isang bagay po na pinaghahandaan ng mga Kristiyano ay ang pagbalik ng Panginoon. Dahil si Jesus ay umakyat at ang pangako niya, babalik siya ulit physical. No? Si Jesus ay umakyat sa langit at nangako siya, nakasulat sa Biblia na siya ay physical na babalik dito. At anong gagawin niya? Susunduin niya ang mga nagsisimba. Kaya nga, sinabi niya rito, no, huwag kaligtaan ang pagdalon sa ating mga pagtitipong gaya ng ginagawa ng ilang, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Hindi lalakas ang loob mo kapag wala ka sa pagdalo. Pag wala ka sa simbahan. Lalo na ngayon na kikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, may sign
May sign. Merong senyales na malapit na siyang dumating. At ang isa po na senyales dito ay kapupuotan ng lahat ng tao ang Israel. Alam niyo ba, noon pinagtatanggol yan, pero ngayon galit na ang mga tao sa Israel. Na tama nga ang nakalagay sa hula. No? Na ang buong earth, ang buong mundo ay magagalit sa Israel. Isang sign ng malapit na siyang dumating. Kung hindi mo alam ito, baka absent ka nung itinuturo ito sa simbahan. Ngayon, punta po tayo dito sa Efeso. No? Efeso. So, happy 9th anniversary. Okay, sabi niya ganon. Dito sa verse 4. Ang sabi niya, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. See? Kanino ka umaasa? Sino ang inaasahan mo? Sa buhay, sa kinabukasan, sa kalagayan, sa present na sitwasyon mo, sa mga problema mong dinadaanan ngayon at dadaanan mo pa. May sinasabi po siya rito na merong pwedeng asahan. At ito nga, no? Minor o major na problema yan, may sinabi ang Biblia na merong kang pwedeng asahan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Hindi ka puwera. Hindi pwede yung siya, puwera siya, exempted siya. Hindi. Sabi niya, isa lang ang aasahan natin saan? Sa mga dadaanan natin. No? Pakitanong mo ngay katabi mo, gusto mong gumanda? No. Isa lang ang pag-asa mo. Hindi naman ibig sabihin mukha lang yan eh. Magandang mukha eh. Magandang buhay. At magandang kinabukasan. Yung iba, pasintabi po, pasensya na, wala akong alam, wala akong kilala, kaya hindi ako nagpaparinig. Umaasa sa Vita Plus. Dito na tayo yayaman. Lagi ako nakakarinig ng ganyan na, dito na tayo aasenso. Yan po ang sigaw ng mga nasa politika. No? Dahil sa pagpupumilit nilang paasensuhin ang bayan. Pero may unang nangako kaysa sa politician. May unang nangako kaysa sa Vita Plus. Ang nangako po, walang iba kundi ang Diyos. At ang sabi niya, isa lang ang inyong pag-asa. Pag-asa na ano? Pag-asang umangat ang buhay. Pag-asang umasenso. Pag-asang gumaling. Pag-asang... Alam niyo, hindi lang naman yung pag-asa ng sarili mo, kundi yung anak mo. Paano mo mapapaganda ang buhay? At sabi niya, hindi mangyayari yan kung hiwalay kayo kay Kristo. No? Isa lang ang pag-asa ninyong lahat. Dinerecho na tayo ng Diyos. Talagang brutalan na. Diretsuan na to. No? Point blank na. Isa lang ang pag-asa ninyong lahat. Magsasabi sa katabihan dyan pa kayo. Okay, ang sabi niya rito, isa lang ang katawan at ang isa rin ang espiritu, gayon din naman, isa lamang ang inyong ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon. Teka, tanongin mo yung katabi mo, ilan ba Panginoon mo? Oh, Panginoon may mister mo. Yung pa, Panginoon may boyfriend mo. Pag sinabi niyo, hindi ka pa atin ng simbahan. Yes po. Yes, sir. Yes, Lord. No? Kapag binawal, yes, darling. Hindi. Sinasabi niya, isa lang ang Panginoon. Hindi pwedeng dalawa. Minsan Panginoon mo pera, minsan Panginoon mo yung TikTok. Ano pa? Panginoon mo yung telenovela, hanggang ngayon, nanonood ka pa rin ng Marimar. Malapit ang mamatay si Marimar siguro. Hindi ko na alam kung itsura nung ngayon. Pero nandun ka pa rin. Hatang walang kamatayang probinsyano. No? Batang Quiapo. Ano pa ba? Ayan. Sabi niya, isa lang ang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Hindi natin pag-usapan niya dahil malalim na yan eh. Ngayon dito sa verse 6, sabi niya, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ano ibig sabihin ng sumasa lahat?
Hello? Ang ibig sabihin ng sumasalahat, nandun siya. Yung utang mo, pwede niyang tanggalin. Ang hirap kong bayaran ganun, parang hindi ko alam kung ano gagawin ko. Siya'y nasa lahat. At yung utang mo dyan, pwede niyang, wala ka ng utang. No? Depende kung ano. Kasi alam niyo, may mga tao po na iba-iba ang Diyos nila eh. Yung Diyos nila, pwede lang maglasing eh. Okay lang yun eh. Pwede lang magdroga. Yung Diyos ng Biblia, bawal yun. Hello? Yung Diyos nila, hindi nakakabayad ng utang. Bakit? Pulubi. Kuripot yung Diyos nila. Pero ang Diyos na tinutukoy dito, sumasalahat, ibig sabihin, kontrolado niya yan. Yung nakaraan mo, pwede niyang baguhin at magiging bagong tao ka na. No? Okay, tuloy po natin dito. Sabi niya gano'n, gumagawa sa lahat at sumasalahat at ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. No, pakisabi nga sa katabi, merong kang gift. Maaring magaling kang magluto. Yung katabi mo naman, magaling kumain. No? May regalo tayo. Merong magaling maglinis, merong magaling mayroon siyang merong magaling mamalengke, merong magaling umubos ng pinamalengke. No, merong magaling mag-ipon at meron namang magaling gumastos. No? Ngayon, tuloy natin ito, sabi niya gano'n. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, si Jesus ang tinutukoy dito, nang umakyat daw si Jesus sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Nung umakyat si Jesus, nagbigay siya ng mga regalo, kaloob sa tao. Nung umakyat siya, meron siyang ibinigay sa iyo. Ngayon, tingnan natin kung matatapos natin ito. Hanggang hapon naman tayo rito. Sabi niya ganoon, no? Ang bumaba ay siya rin. Sa verse 10, sabi niya, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit. Bakit? Marami kasing langit sa Bible. No? Mayroong unang langit, pangalawang langit, at mayroong katlong langit. Upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y ginawang propeta, ang iba'y ginawang evangelista, at ang iba'y ginawang pastor at guro. Yan, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Okay po, sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda, sino? Tayong lahat sa paglilingkod. Pakitanong nga sa katabi, naglilingkod ka na ba? Sa Panginoon? O ikaw pa rin ang pinaglilingkuran? Pakitanong nga yung katabi, naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Kasi ito yung gusto niya. Na ano? Na tayo daw ay dumating doon sa panahon na naglilingkod na tayo. Yung hindi na ikaw ang inaasikaso, ikaw na nag-aasikaso, hindi na ikaw ang pinaglilingkuran, kundi ikaw na ang naglilingkod sa Diyos. Yun ang pinakaplano niya. Nakuha niyo mga kapatid? Okay. Tinatawagan ko nga yung tinatawagan ko yung isa, yung matabang pastor dito. Sino ba? Matabang pastor. No? Sa Tarlac. Hindi naman si Joe. Sino ba yung matabang pastor yan? Pwedeng lumapit. Come on down. No? Siguro yung nagkukuya ako eh. Halika na rito. Kaya bilis ka iya. Meron pa isang mga matabang pastor yan eh. Ngayon, yung mukhang Santo Niño. Sino ba yun? Dito ka. Asan na Sheila? Sheila, where are you? Ha? Nag-CR. No, ganda naman ang timing mo. Natawagan ko yung isang matangkad na payat yan. No? Alam mo ikaw yan. Halika na rito, bilis. Sino pa ba? Ayan, okay, dito. Nabilis ka. Tinatawagan ko yung pinakamaliit na pastor ng Rema. Ha? Sino? Hindi mo alam. Halika rito. Ayan. Okay, harap ko kayo sa kanila. Alam niyo ba, in order na masagip ang mga tao, masave ang mga tao, may mga tao na kailangang magsakripisyo. In order na makuha niyo ang pangarap ng Diyos sa inyo, may mga taong kailangang magsuko ng pangarap nila. May kailangang gumastos. Hindi libre ito.
sabihin natin, nakakilala kayo sa Panginoon, no? Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaloob. At ito yung mga kaloob. In order na makuha ang mga taong ito, in order na masagip ang mga taong ito, kailangan merong magsakripisyo. Meron kailangang umiwan ng pangarap nila, iwanan ang gusto nila, talikuran ang pangarap ng mga magulang nila, at sundin, kunin, buhatin, at gawin ang pangarap ng Diyos sa inyo sa pamamagitan nila. Hindi ito libre. May pinag-aaral dito, pero tinanggihan niya yun. May nakatapos dito, pero tinanggihan niya yun. May nag-a-abroad dito, pero tinanggihan niya yan lahat. Dapat kumikita na ng malaking pera yung isa riyan. Dapat maganda na at tinutustusan na niya yung pamilya niya. Pero meron pong tao dito, tinalikuran nilang lahat yan para makuha sila. Hindi libre ito. Nakukuha niyo mga kapatid. Merong malaking sakripisyo na kakalimutan mo ang sarili mo para mawin mo ang mga tao. Ang tinutukoy na kaloob dito, sila. Kayo, mga regalo ng Diyos, ang mga pastor, apostol, ebangelista, guro, propeta, yung nga lang, walang ribbon. Pero sila ang regalo ng Diyos sa inyo. Kaya huwag niyong titingnan ay, nagpastor yan kasi walang ginagawa. No. Mayayaman na sana itong mga to kung nagtrabaho. Pakisabi nga sa katabi, kumusta ka? Sige, balik na kayo ron. No? Buti nga may mataba sa kanila eh. No? Okay, ang sinasabi niya rito, ituloy po natin, no? Dito sa verse, ang verse 11, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y ginawang propeta, ang iba'y ginawang evangelista, ang iba'y ginawang pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang hinirang, ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia o ng kanyang katawan. Okay, hindi ko na po babasahin lahat ito, pero banggitin ko po ngayong umaga. Ano ang simbahan? No? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong gathering? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong pagtitipon? Nalala ko dati, I think si Nanay Sosima, nung nagpunta po ako ng Dasul, no, nanalangin siya. Hanggang ngayon, after ilang taon, ganun pa rin manalangin si Nanay Sosima, no, mula sa puso, yung panalangin. No, dahil meron tayong simbahan doon sa Dasul. Alam niyo mga kapatid, ano ang simbahan? No? Okay. Ang simbahan, unang-una, ay ospital. Ano ang simbahan? Ang simbahan po ay hospital. Dito, dinadala ang mga taong may sakit. Dito, ginagamot yung mga taong nasaktan, nasugatan, na hindi na kayang mabuhay kung wala ang simbahan na nanalangin sa kanila. Sana patira pa na o sabihin na patapon na ang mga buhay na yan. Huwag kang maghahanap dito ng perpektong tao dahil wala kang makikita. Huwag kang maghahanap dito ng isang walang bahid, walang dungis, masyadong malinis, na parang walang nagagawang mali. Huwag kang maghahanap ng ganun dito. Dahil tayong lahat ay dating makasalanan na nilinis lang ng Diyos. Kung maghahanap ka ng gano'n, ay, ba't ganyan ang ugali niya? Ba't ganyan ang ugali niya? Huwag kang mag-alala. Siya ay ginagamot pa lang. No, pakisabi nga sa katabi, huwag kang apurado. Gagaling din ako. Bakit ganyan ang ugali nito? Bakit ganyan ang ugali niya? Bakit ganyan siya? Ba't ganun siya? Hindi mo ba alam tama yung ganyan? Ang simbahan po ay punong-puno ng may sakit at ginagamot pa lang tayo ni Jesus. Sino sa atin ang hindi nagkakamali o nagkakasala? Wala. Ang perpekto lang rito ang Panginoon. Kaya kung pupunta ka sa simbahan, huwag kang maghanap ng artista na walang bahid, walang ganyan. Napakaganda, napaka-perpekto, walang kulubutang mukha,
Huwag kang maghahanap ng ganun dahil wala kang makikita rito dahil ito po ay ospital at tayong lahat ay ginagamot pa rin lang. Naalala ko dati yung isa pong worker na gustong mag-worker, nakagawa ng mali, pinatawag kami sa barangay. Dahil meron siyang tinex, isang kabataan, na nagsisimula pa lang at meron siyang isang kapitbahay na tinex. Ang ginawa nung text niya, isinumbong sa barangay at nagharap-harap kami sa barangay. Kaharap ako, wala akong magawa. Sabi ko, ba't mo tinex? Nang ganon. Sabi niya, sorry po, mali po ako. Baguhan. At sa harapan ng barangay, sabi sa akin ng barangay captain, hindi ba simbahan kayo? Bakit ganyan yung miyembro mo? Hindi ba simbahan kayo? Bakit nagte-text ng ganyan yung miyembro mo? Kaya nga po kami simbahan dahil kami ay nag-aayos din lang ng buhay. Doon naintindihan ng barangay captain na ang simbahan ay hospital. Nakukuha niyo mga kapatid? Huwag kang magtaka kung merong may sakit dyan. Huwag kang magtaka kung makakita ka na isang miyembro dyan na ganito, ganyan. Bukod sa Marites na, ano pa? Susunod? Maricho pa? Ano pa? Ha? Marisol. Huwag kang mag-alala, ginagamot pa lang yan. Pero pag yan gumaling, sa halip na chismis, ang ilalaganap sa buong mundo, ang ilalaganap na niya ay ang mabuting balita ni Kristo. No? Kaya nga, yung iba sa atin, parang ang sarap-sarap pag-usapan yung mga mali, yung mga pangit. Bakit ba? Alam niyo po, isang bagay na lagi kong sinasabi, pagka may naamoy kang hindi maganda, wag mo nang sinasabi, ang baho. Tapos titingin sa paa. No? Ang baho. O, kung naamoy mo yan, manahimik ka na lang. Dahil hindi maganda. Amen po ba? No? Anong amoy ng katabi mo? Manahimik ka na lang. Dahil one day, kapag magaling na yung taong yan, titigil yan sa kakichismis at magiging evangelist. No? Number 2, ang simbahan po ay eskwelahan. Unang-una, ang simbahan ay hospital. Dito mo dalhin yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo na may problema sa buhay. Dito mo dalhin yung hindi na alam ang gagawin. Dito mo dalhin yung wala nang pag-asa. Dito mo dalhin yung nalilito na sa buhay. Mga kapatid, may mga tao po akong kakilala na dinala sa church at nung bandang huli nalaman ko, 1 linggo na lang pala magpapakamatay na. At sabi niya, salamat kung hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Hindi ko alam kung saan ako ngayon. Nakukuha niyo mga kapatid? Dito mo dalhin yung mga hindi na alam ang gagawin. Dito mo dalhin yung wala nang ibang aasahan. Dito mo dalhin yung mga may sakit. Yes, may sakit sa bulsa. Dahil tuturuan din dito. Bakit? Ang simbahan po ay eskwelahan. Nakukuha niyo mga kapatid? Bukod sa ito ay hospital, ito rin ay eskwelahan. Dito mo matututunan kung paano tumawag sa Diyos at kung paano makinig sa Diyos. Ang tawag doon, dito mo matututunan kung paano makipag-usap sa Diyos. Yes, ang Diyos po ay sumasagot. No? Yung nga lang, may mga tamang kaparaanan. Hindi na po tayo umaasa sa pamahiin. Nalaglang yung isang damukal na kutsara tinidor. Sasabihin mo, dami kong bisita ngayong araw na ito. Tumik-tik-tik-tik-tik yung butiki. Anong ibig sabihin? May ganito raw. Hindi na tayo naniniwala dyan. Ang pinaniniwala natin, salita ng Diyos. Dito mo pag-aaralan ang Biblia. Dito mo matututunan kung paano gumaling sa sakit kapag kahit sinabi na ng doktor, wala ka ng pag-asa. At dito mo matututunan yung paraan para sumagana. Hindi mo na kailangan mandaya o manloko pa. Alam niyo ba, sa lumang tipan, sinasabi po ng Diyos na ang mga tao po sa lumang tipan, sila Abraham, yung mga taong yan, sino pa si Isaac, si Jacob, ang buong Israelita, hindi po yan anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos yan. Servants. And yet, sabi niya, ang mga servants ko, ayokong may sakit. Lalo pa kaya tayo dito sa bagong tipan, mga anak. Ikaw ba gusto mo magkasakit yung anak mo? Hindi.
Kung noon, no? Kung noon ang mga lingkod, yung mga katulong, yung mga trabahador lang ng Diyos, ayaw niyang magkasakit, lalo pa kaya ang pamilya niya ngayon. Pero kung hindi mo matututunan ito sa simbahan, bilang mo nga sa katabi mo, mamatay ka ng maaga. Sabihin mo, bakit tignan mo ngayon katabi, sabihin mo, huwag ka muna mamatay. Magtatayo mo tayo ng simbahan. Number 1, ang simbahan po ay isang hospital, no? Yung sugapa sa alak, sabihin natin, yung sugapa sa ganito, yung hindi ganyan, maniwala kayo mga kapatid, ewan ko kung naniniwala kayo sa ganito, yung klepto, hindi niya maalis yung pagnanakaw niya. Pag may nakitang maganda yan, gaganon niya, maya-maya sabi niya, ba't kaya hawak ko na? Dali mo sa simbahan, dahil dito siya gagamutin. Yung pangit na ugali ng mister mo, yung pangit na ugali ng kung sino man, o kung sino mang ganito, ganyan, dali mo sa church. Kasi dito siya gagamutin. Yung mga tao nga lang, ang problema, kailangan nilang magpa-admit. Punta ka lang ng church, makinig ka lang. Makinig ka ng makinig, na makinig, na makinig. Hindi ka magagamot ng doktor, hindi ka papasok ng ospital. Amen po ba? At pupunta ngayon ako dito, diretsuhan na tayo, no? Marami pong mga tao na kailangan gumaling ang bulsa. Okay, sabi niya sa katabi, para hindi mo na ako utangan. Number 2, ang simbahan po ay isang eskwelahan. Dito natin pag-aaralan kung paano humingi ng tulong sa Diyos. Dito natin pag-aaralan kung paano matanggap ang kagalingan sa mga katawan nang hindi ka umaasa sa doktor, sa gamot. Dito sa church, dito natin malalaman kung ano yung nakakapagpabigay ng banal na swerte. Ano ibig sabihin dito? Meron kasi sa Biblia na tinatawag na banal na swerte. Suswertihin ka nang hindi ka tumataya ng supistik. No? Pagpapalain ka nang hindi ka umaasa sa trabaho. Matatanggap mo yung masarap na buhay. Tulad ng sinabi nating Panginoon, na parito ko para magbigay ng buhay na maganda, buhay na masaya, at buhay na ganap. Dito sa simbahan, dito mo matututunan yung mga bagay na yan para hindi ka nakaasa sa mamanahin mo kay mama at papa. Dito sa simbahan, may sinasabi po ang Biblia na sabi niya, kung matututunan mo ito, pakiyugyug nga yung katabi. Yugyugin mo yung katabi mo. Sabihin ko na makinig ka. Alam niyo, nakalagay dito sa Biblia, kapag ka natutunan niyo ito, darating ang panahon, hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapautang. Nasa Bible yan. No? Hindi po ako nagkakathang isip. No, nasa Biblia. Tanungin niyo yung pastor niyo, mapapakita nila sa inyo yan eh. Sabi niya, kung matututunan mo ang aral ng Diyos, hindi yung gagaling ka makipagdebate. Ano, makukuha mo rin. Away lang yan. Nagaling mo makipagkatwiranan sa mga kadebate mo. O sige, lagi kang panalo sa debate, pero alipin ka naman ng alak. Anong klase yan? Na hindi mo mapakain ang pamilya mo. Oo nga, dram-dram ka kung uminom ng alak. Pero yung pamilya mo, di mo mapakain na anong tawag sa'yo. Ang galing mo nga sa debate. Pero kung hindi mo mapakain ang pamilya mo, may sinasabi ang Biblia riyan, may tawag sa'yo. Pero dito, sa salita ng Diyos, tuturuan kaya kung matututunan mo ito, nangangako ang Diyos, hindi ka na mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga, pakisabi sa katabi, huwag kang uma-absent. Ang plano po ng Diyos sa atin ay alisin tayo sa kahirapan ng buhay, pinansyal, kahirapan ng katayuan. Bakit ko napangasawa itong lasenggo na ito? Bakit ang mga anak ko ang tatamad? Napakalayo sa Diyos ng mga anak ko. Ilang taon, minsan ilang lahi na alipin ng sugal, alipin ng bisyo.
Hindi na nakaalis. Pero ang Diyos po ang nagsabi, ang church ay isang hospital. Pwede kang gumaling dito. Nakukuha niyo mga kapatid. Mamaya, babasahin ko na lang ito. Isang chapter lang ito eh. Para makita niyo yung pinapangako ng Diyos. Dito sa church, dito kanya gagamutin. Dito niya gagamutin yung pagiging magagalitin mo. Dito niya gagamutin yung anak na napastangan sa magulang, dalhin niyo rito. Yung anak niyo pilitin niyang umaten. Gagamutin ng Diyos to. Nakukuha niyo mga kapatid. At dito sa ospital na ito, gagamutin niya yung kinabukasan mo. No? Kaya nga maaga mag-asawa kasi walang pangarap, walang plano. No, barak-barak, wala nang ibang pwedeng magawa eh. Pero kapag ka natutunan mo ang salita ng Diyos dito sa school, mangangarap ka. Mag-iisip ka na meron palang akong magagawang mas maganda. Meron palang naghihintay sa akin magandang kinabukasan. Kaya nga, yung mga tao po dito sa Biblia, dinudumog si Jesus, nagpapapray sila. Bakit? Kasi nakita nila kapag si Jesus nagpray, gumaganda ang buhay. Yung mga dumidikit kay Jesus, walang napapasama. Lahat ng mga dumudumog, lumalapit kay Jesus. Sabi ni Jesus, na sino man lumapit sa akin, kahit kailan, hindi ko tataboy. Lahat ng lumapit kay Jesus, gumanda ang buhay. O sige, lapit nga tayo kay Jesus. Asan si Jesus? May picture ba siya rito? Yan minsan ang iniisip ng tao. Sige, lapit tayo kay Jesus. Paano nga? Hindi ko siya makakita eh. No? Mga kapatid, ang sinatawag na katawan ni Kristo ay ang simbahan. Kung gusto mo lumapit kay Jesus, lumapit ka sa simbahan. Sumali ka, makinig ka. Dahil dito tuturuan ka kung paano tumawag at kung paano makinig at kung paano sundin ang pinapagawa niya. At kapag natutunan mo na ang mga lessons na ito, darating ang panahon, di ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Katang isip ba? Hindi. Mahirap lang abutin. Bakit kasi? Sa katabi mo, may tao kasing absinero. Paano papasa sa school? No, paano papasa sa school yung isang estudyanteng hindi napasok? Pag nakita ng teacher, "Hoy, attend ka mamaya." Opo, mamaya tatakbo na. Paano may mararating yan? Kung sa school tamad. Hindi nag-aaral. Sino nakakatanda nito? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Alam niyo ba, si Jesus ang nagsabi niyan. Pero bago niya sinabi yan, may nagtanong muna sa kanya, may nag-request. May isang disipulo, kasi si Jesus, bumubuhay ng patay. Si Jesus, gumagawa ng pagkain. Si Jesus, nagpo-produce ng ginto. Si Jesus, nagpapagaling ng na-stroke. Yung kamay ng isang tao, naglalakad siyang ganyan. Sabi niya ganun, Panginoon. Si Jesus, nagpapagaling ng mata. Nakakakita yung bulan. Wala nang laser. At si Jesus, yung pipi na pagsasalita niya at yung bingi, nakakarinig. Nakita lahat niya. At yung inaalihan ng nasasapian, hindi na nagpupunta ng albularyo. Pinapagaling na lang ni Jesus. No need ng albularyo. Ngayon, nakita ng mga disipulo to. At sabi niya gano'n, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sabihin nga natin, turuan mo kaming manalangin. Sumagot si Jesus. Ito yung sagot niya. Manalangin kayo ng ganito, Our Father who art in heaven. Pero atras tayo. Tingnan nyo. Sabi niya, Panginoon, turuan nyo kaming manalangin.
Sabihin nga natin, turuan. Sa madaling salita, ang pananalangin at ang paggawa ng himala ay natututunan. Turuan eh. Sinasabi mo, teacher, turuan niyo kami ng mathematics. Ang mathematics na pag-aaralan. At sabi ni Jesus, ang prayer ay napag-aaralan. Yung paggawa ng himala, yung pagpapagaling ng may sakit, yung pagkakaroon ng masaganang buhay, ay natututunan. Kaya nga, sa church, pinag-aaralan dahil ito ay school. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent ang absent. Kapag nakakita po ako ng isang tao na may sakit, no? Maliwang nga lang kung panahon mo na. Pagka nakakita po ako ng tao may sakit, isa lang ibig sabihin, hindi natuto. Ay, Pastor Boy, Kuya Boy, ikaw ba hindi na-atake ng sakit? Ay, grabe ang atake ng sakit sa akin. Hindi ko lang nga sinasagawa yung natutunan ko matagal na akong dedo. Tagal na akong wala dito sa mundo. Lumalaban lang ako Bakit kasi? Tinuturo naman ko paano lumaban Andiyan na yung magnanakaw, may dalang palaksak. Ano sasabihin? Dito. May tawag sa'yo. Ano gagawin mo? Tatakbo ka? O lalabang ka? Kaya nga pinag-aaralan kung paano lumaban sa sakit. Kaya kapag meron ka nakita na isang tao na malala ang sakit, alam mo na ibig sabihin, hindi nag-aral yan. Pwede naman palang pag-aralan. Kasi sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Ang prayer pala ay napag-aaralan. Ang himala pala ay napag-aaralan. Ang kagalingan pala ay napag-aaralan. Grabe. Sinisingil si Jesus ng tax. No? Tax. Alam mo, mali rin Buwis. Alam niyo, nag-produce siya ng ginto. Solve ang problema niya. Hindi siya nagtrabaho. Alam niyo, nakalagay pa sa Biblia, masigit pa sa ganito, mararanasan niyo. Pag dumating ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Pwede itong matutunan. Pwede itong malaman. Nang hindi ka nagpapagod sa trabaho. Diyan ba kayo mga kapatid? Ano sinasabi ko sa inyo? Pinopromote ko po ang salita ng Diyos. Pwede tayong guminhawa dito. Pwedeng gumanda ang buhay natin dito. Ibig mo sabihin, Kuya Boy, hindi ka na magkakaproblema. Magkakaroon tayo ng maraming problema. Hindi mawawala yan. No? Magkakasakit ka pa nga Pero may pangako ang Diyos. Gagaling ka. Ngayon, dahil sa meron kang pinangahawakan, kasi alam niyo yung mga sinaunang Kristyano, hindi alam to Yung mga sinaunang mga Kristyano, walang alam sa ganito. Ang panalangin nila, sana, gumaling ako, hindi ka galing. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos ito pa, ang isang sinasabi po ng Biblia rito, ayaw ng Diyos. May utang ka. Ayaw. Ngayon, kung makutang ka, dapat bayad ka. Nakukuha niyo po mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, ito, subukan niyo hawakan niyo wallet niyo. Subukan niyo lang. Kung may wallet kayo, ayan. Nalala ko yung apong ko dati. Si Apong, sabi ko, Apong, may 2 piso. Alam niyo ba, inabot niyo ba yung 2 pisong galon? Sabi ng Apong ko, sabi niya, sandali lang. Kinuha dito. Mas ganun. Yung mga sinaunang, alam niyo itong wallet na to, ang plano ng Diyos, sapat-sapat sa iyo to, at higit pa, para may maitulong ko sa katabi mo. Ang gusto ng Diyos, nag-uumapaw ka para yung katabi mo, natutulungan mo. Ang problema, kulang pa nga sa'yo, ba't kita bibigyan? Hindi. Ang gusto ng Diyos,
Kaya kayong pasaganahin ng Diyos higit pa sa inyong pangangailangan para may maitulong kayo sa iba. Paano ka makakatulong sa iba kung sa'yo kulang pa? Kasi nga, ang gusto ng Diyos, sobra-sobra sa'yo at higit pa, no? Para may maitulong ka sa iba. Paano mangyayari sa iyo kung kapos-kapos? Alam niyo mga kapatid, tinuturo ng Biblia kung paano. No? Hindi ka naman magiging milyonaryo kagad. Sana. No? Sana all. Pero meron dun yung tinatawag natin na lumuluwag na ako. No? Nakakaluwag na ako. Ang daloy ng pagpapala sa akin, gumaganda na. Sa paanong nakukuha yan? Ang sabi ng Biblia, pinag-aaralan. Nakukuha niyo mga kapatid? Pinag-aaralan yan. Kaya ang church ay isang school. Ngayon, dito po, sabi niya kanina, binasa ko po, no? Ang sabi niya, dito sa itong church, nagbigay siya ng apostol, nagbigay siya ng propeta, nagbigay siya ng evangelista, nagbigay siya ng pastor, at ng guro. Ngayon, meron po kasing pagkatawag, misyon, kung tawagin natin. Ang bawat tao ay may misyon dito sa lupa at hindi mo makukuha yung buong pagpapala ng Diyos sa iyo kung hindi mo nagagawa yung misyon na yun. Hindi mo makukuha yung sweldo mo sa Diyos kung hindi mo nagagawa ang misyon na yan. Kasi dito sa Biblia, hindi tatanungin lang Diyos sa iyo. Halimbawa, patay na tayong lahat, no? Tapos na ang buhay natin. Hindi tatanungin lang Diyos sa iyo, ikaw ba nakapag-aral? Hindi tatanungin lang Diyos sa iyo, ikaw ba yumaman? Never mong pananagutan na ikaw ba ay nakatapos o nakapagpayaman. Ang tatanungin lang Diyos sa iyo, ginawa mo ba ang plano ko sa buhay mo? O buong buhay, tinanggihan mo ito? Dito sa church, habang nakikinig ka, habang natututo kang tumawag sa Diyos, habang natututo kang umawit sa Panginoon, habang natututo kang mag-worship, dito mo matututunan kung ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Hindi mo malalaman yan sa universities. Hindi mo malalaman yan sa school, sa church lang. Kasi dito ipinapanganak yung mga tao na gagamitin ng Diyos para sa ibang tao. Dito ipinapanganak yung mga malalakas ang anointing na bumubuhay na ng patay. Dito pinapanganak sa church yung mga magiging apostol. Dito ipinapanganak sa simbahan yung mga tao na magiging propeta, evangelista. Sa ilalim ng pangangalaga ng pastor, dito ipinapanganak yung mga taong ang lalakas at ang tataas ng calling at anointing. Hindi ang pinapanganak doon sa school. Dito sa church. Kaya nga, pag dumating ang time na ang Diyos na ay nagbibigay ng mga kaloob, ng mga regalo, dapat nandito ka. Dahil ang church po, unang-una ay isang ospital. Pangalawa, ito ay isang school. Kapag ka meron pong isang tao na lalim-lalim ang bigat-bigat ng problema, taong may sakit at taong, ayaw kong sabihin ito, pero ito po ang totoo dahil binabanggit po ng Biblia. Baon na baon na baon na baon na baon sa utang. Umaasa na lang sa 5-6. Siya yung tao na lang na kung pwedeng mandadaya, kung pwedeng mandaraya, kung pwedeng palusot, kung pwedeng tumakas. Dalhin dapat sa church yun kasi dito tuturuan sila kung paano sumagana. Hello? Kasi pag nakakita ka ng taong gano'n, na kailangan nilang magnakaw dahil sa walang kaganyan-ganyan. Yun yung mga tao na hindi nag-aral ng salita ng Diyos. May babasahin po ko rito, tatalon ako rito sa verse 28, sabi niya gano'n, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw.
Chapter 4 ito. Sabi niya, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Bakit? Meron ng way. May paraan na ang Diyos para pagpalain ka. Nang hindi ka nagnanakaw. May paraan na ang Diyos para matanggal ka sa paggawa ng mali. Hindi ka na nagnanakaw. Pagpapalain ka na ng Diyos. Gaganda na ang buhay mo nang hindi ka nang loloko ng kapwa. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw, sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Hindi ka na pusher. Tama ba ang term doon? Nagtitinda ng drugs. Hindi mo na kailangan maging pusher. Pagpapalain ka ng Diyos. Hindi mo na kailangan gumawa ng mali. Pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo po, lumaki po ako, kung tutuusin, kilala ko yung banban. Alam niyo yung banban? Diyan kami palagi kumukuha ng buhangin dahil meron kami nung tracking. No? Diyan sa banban, diyan kami nakuha ng white sand. At marami akong mga kakilala, kalaro riyan. Lagi kami naglalagi riyan. At hindi ko makalimutan yung lugar na Grotto. Alam niyo ba yung Grotto sa banban? Meron pa ba yun? Diyan magandang magpakasal. Magsimula kayong magmarcha sa baba. Maghihintay ako sa taas. Ako'y bata pa. Kumbaga, galing-galing ko pa magtatakbo. Kumbaga, punong-puno pa ng energy, ng lakas. Sabi ko, akitin nga natin doon. Alam niyo, sa kabila ng napaka-energetic ko, pagdating ko ron, lawit na dila ko. Sabi ko, ang hirap palang umakyat dito. Try yung pakasal doon. No? Na-imagine ko na mukha ng bride. Pagdating doon sa, try mo. No? Pagdating niyo rin, sabi mo, divorce na tayo. Hindi pa kinakasal. Kilala ko yung banban na yan eh. May mga kalaro ako dyan eh. No? May mga kakilala ko rin dahil naglalagi kami dyan. Yung ibang kamag-anak namin dyan nakatira. No? Alam niyo mga kapatid, ngayon ang banban kilala sa... Alam niyo na yung balita. Bakit? Kung totoo man dahil hindi ko alam. Wala ako doon eh. Ilang taon ko lang hindi dekada na nga hindi ako nakakapunta. Hindi ko alam. Diyan daw yung grupo ng mga scammer. Anong mga scammer? Ano ba yung scam? Panloloko! Alam niyo sinasabi niya rito? No, basahin ko po. Ang magnanakaw, scammer. Ang scammer, wag nang mag-scam. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin niya ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Binibigyan ka ng pag-asa ng Diyos, binibigyan ka ng tsansa ng Diyos na magtrabaho ng marangal. Umalis ka na riyan sa pangit na trabaho. Magkaroon ka ng marangal na trabaho, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya ka pinapaalis kasi pagpapalain ka na niya. O sa papanong paraan. May mga sa katabi mo, sa simpleng-simple, huwag kang hiwalay simbahan. Kasi dito natin, pag-aaralan, dito tayo gagamutin, dito tayo matututo. Dito natin malalaman yung kaparaanan ng Diyos. At dito sa simbahan, number 3, ito ay, ano yung number 1? Ito ay? Hospital. Number 2, ito ay? Eskwelahan. At number 3, ito ay bahay panlalanginan. Anong ibig sabihin yan, no? Anong ibig sabihin ng bahay panlalanginan? Dito tayo makikipag-usap sa Diyos. Dito tayo kakausapin ng Diyos. Sa mga gathering na ganito, sa pagtitipon natin, dito tayo kakausapin ng Diyos at dito tayo makikipag-usap sa Diyos at dito tayo ulit kakausapin ng Diyos at dito tayo makikipag-usap sa Diyos sa loob ng maraming taon ng buhay natin. Dito sa simbahan, hindi pwedeng hindi tayo mananalangin. Walang simbahan, walang panalangin. Meron at merong panalangin. At sa pananalangin mo simbahan, kakausapin ka ng Diyos at makikipag-usap ka sa Diyos. Itong ibig ko sabihin. Sasabihin ng Diyos sa iyo, sa pananalangin mo, sasabihin ng Diyos ang kinabukasan mo. Dito sa simbahan, habang nananalangin ka, sasabihin ng Diyos yung mangyayari sa buhay mo.
Yung mga sa katabi mo, sasabihin ng Diyos, yung asawa mong mangangaliwa. Hindi, gino-joke ko lang yan. Pero alam nyo, totoo yan. Dito sasabihin ng Diyos sa'yo, dito sa pananalangin mo rito, dito yung tsansa, dito yung pagkakataon na sabihin sa'yo ng Diyos, maaksidente yung mahal mo sa buhay. Kung makikinig ka at makikinig ka, sasabihin sa'yo ng Diyos 2 taon bago mamatay yung mahal mo sa buhay, sasabihin ng Diyos sa'yo. Kapag ka may pangit na mangyayari dito sa bahay panalanginan, kakausapin ka na ng Diyos. Alam niyo nagalit nga si Jesus nung nakita niyo yung templo. Ang dami nagtitinda. Bakit? Napuno ng fundraising. Alam niyo, sabi niya gano'n, pinagtataboy niya yung mga tindahan sa labas, yung mga napuno ng vendors Pinagtatapon niya yan, gano'n. Sabi niya, hindi niyo ba alam ng tahanan ko, itong templo, sabi niya, ay dapat lugar ng panalanginan. Ginawa niyo ngayong palengke. Iba pa rin na nagpe-pray sa church. Iba ang pakiramdam. Dito ka kakausapin. At number 4, sa church, kumikilos ang Diyos. No? Ano yung number 1? Ang simbahan ay ospital. Dito gagamutin yung pakiharap na yung katabi. Yung katabi, humarap ka sa katabi mo. Sabi mo, lagi kang magsimba kasi sa simbahan, gagamutin ang ugali mo. Amin po ba? Yan. Number 1, ito ay ospital. Number 2, ito ay eskwelahan. Dito ka matututong makisama. Dito ka matututong mainis sa kapwa mo. At dito mo matututunang mahalin din yung kinainisan mo. How many times may mga tao po na, maniwala kayo, maghihiwalay na yung mag-asawa. Hindi akong babangkit ang pangalan kasi bawal, wala akong paalam Maghihiwalay na yung mag-asawa, talaga nagsusumpa na, maghiwalay na tayo, ganito, ganyan. Naimbitahan sa simbahan. Ano nangyari? Nainlove ulit. Bakit? Nagamot yung marriage nila. Bakit sa ospital, ginagamot ang mga tao? Yung ugali mo, gagamutin dito yan. At nga, paulit-ulit ako, maging yung financial mo at yung future mo, gagamutin dito. Ano yung number 2? Ang simbahan ay? Eskwelahan. Dito ka matututo. Sa aming fellowship, kahit maliit, hindi nyo alam yung kantang yan kasi hindi namin nilabas Marami ka ritong matututunan. Salita ng Diyos tiyagat, pakikisama. Kailangan mo ito sa buhay Kristiyano upang tagumpay ay makamit mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo akong pagtagumpayan. Di mo, kailangan mo akong mahalin. Yan, sabi ng gano'n Sabi mo sa katabi mo, matututunan mo rin akong mahalin. Matututo. Tama ba? Dito, kumbaga nakakaisog taong ito, pero sabi ni Lord, mahalin ko, sige na nga, love you. No? Ay mga kapatid, may banggitin po ako sa inyo, yung mga magulang nyo, mahalin nyo. Kasi alam nyo, pag wala na kayong magulang, iiba na. Alam nyo po, tatay ko masungit. Sa totoo lang. Pero ngayong wala na siya, namimiss ko yung kasungitan niya. Sabi ko sa sarili ko kung mamimili ako, tatay na masungit, buhay, o tatay na hindi masungit, pero patay, mas gusto ko na yung tatay ko nandyan, kahit masungit. Mamimiss nyo. Kaya mahalin nyo magulang nyo. Alam nyo, yung pagsagot-sagot nyo, no? Alam mo, nakikipagsuntukan ka pagka sinasagot mo yung tatay nanay mo, nako, magsisisi ka. Lalo na pag wala na sila. Mamimiss mo ang tatay nanay mo. Kasi alam niyo, wala nang ibang magsasabing pogi ka, kundi nanay mo na lang.
Kaya hanggat andyan ang magulang nyo, mahalin nyo na. Ba't kasi si tatay, nanay ganyan? Kahit na. No, kahit na. Hindi nyo ba napansin? 5 kayong magkakapatid. Di ko alam kung sinong 5 magkakapatid dito. Lahat kayo, inako ng nanay nyo eh. Kaya kayong alagaan na, sabay-sabay. Ewan ko lang nung kasi kapag ang lola nakailam eh. Nalala ko noon, yung mga bata na magkakatabi, pagdating ng hapon, pinapatulog yan, persahan. Alam niyo kung anong katabi nila? Pamalo. Ewan ko sa mga kaway-kaway sa mga naalala ni ate. Ganon kami noon eh. Lola ko nga, pag namingot to, no? Ngayon, wala na atang pinipingot eh. Ang gagawin ng lola ko, Kaya mga pinsan ko, ang iitim ng, ang pupula ng tenga kasi, 3-way eh, 3 cambio yan eh. Pero mamimiss nyo ang magulang nyo kung marami kang masasabi na sana kung buhay pa ang tatay nanay. Amen. Wala nang sumagot. Kaya nga, mga kapatid, ang China kasi sakop ng sinasakop tayo, di po ba? No? Pati yung ating bakuran, yung West Philippine Sea, ginawa nilang China Sea. Baliktad. Kaya yung mga mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na kasi aangkinin ng China yan. Okay, number 4. Ano yung number 4? Number 1? Hospital. Number 2? Number 3? Yan, dito ka. Alam niyo ba sa Biblia, ito yung sa mga medyo advanced na, no? Sabi niya ganun, sino sa inyo ang natutuwa? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Sino sa inyo may sakit? Ipatawag ang mga elders. Sino sa inyo may problema? Manalangin siya. Nakalagay sa Bible. Pag may problema ka, no? Huwag kang magpa-party. Sabi niya, kung may problema ka, manalangin ka sa Diyos. At ang simbahan po natin ay bahay dalanginan. Alam niyo na dito po, yung number 4, dito kumikilos ang Diyos. Ay, Marlon, ka na? Worship tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. No, magkukwento ako sa inyo. Dito kumikilos ang Diyos. So, praise the Lord. So, 9 years ang Victoria, 9 years ang La Paz, ay 7 years, Tarlac City, 6, Licab, and so on. Ngayon, hindi ko pa nasasabi po kay Pastora Mayan, pero nagpaplano po kami na dagdagang patok. Ang problema, yung tao. No? So, paano? Kasi nung nagsimula po ang Tarlac, nakita kong pagkilos ng Diyos eh. Kung paano kasi napunta ang simbahan sa bahay ni Kuya Mario eh. Mahabang kwento ito. Pero wala talaga sa plano sa loob ng Maluwid dun sa barangay. Sa labas talaga lahat. Nagkagulo-gulo nun. Naging magulong. Alam niyo mga kapatid, inayos ng Diyos eh. Ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo, walang katulad. Jesus, purihin ka. Ikaw ay ko. Ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo, walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay, sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka,
ibang bagay. Dito po sa Maluwid, may mga tao po dyan. Diyan sa Anao, diyan sa Herona, may mga tao dyan. Sa Likab, dito po sa mga simbahan ito. No. May mga tao yung hindi na alam kung anong gagawin. Lito. Pagod na sa buhay. Diyan sa paligid na yan, merong mga hindi alam kung anong tamang direction. Andiyan yung mga taong magkakamali na lang sa buhay. Hindi ba nakikita ng Diyos yan? Wala ba siyang gagawin para tulungan yung mga tao? Ang daming may sakit dyan. Ang daming baon sa utang na yan. Alipin na ng utang. Madilim ang kinabukasan. Hindi na alam nga ang gagawin eh. Kung ano na lang ang pwedeng gawin, kung pwedeng manloloko na lang para lang mabuhay, para lang kumain. Nagkalat yun. Hindi ba naaawa ang Diyos? Hindi ba nakikita naman ng Diyos yan na alam niya lahat eh. Wala bang ginagawa ang Diyos para tulungan sila? Niwala kayo, may mga tao pong pupunta ng impyerno. Kasi kung naniniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa demonyo. Kasi nasa Bible yan. Kaya lang naman natin alam na may Diyos at may demonyo kasi sa Bible eh. Kasi kung di mo naman babasahin yan, di mo naman maintindihan. Ngayon, kung naniniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa langit. At kung naniniwala kayo sa langit, maniwala din kayo sa impyerno. May mga tao po na pupunta talaga ng impyerno. At ang mahirap, may mga tao po na buhay pa, nasa impyerno na ang buhay. Mabigat. Kaya minsan nasasabi nila, impyernong buhay ito. Di ba alam ng Diyos yung dinadaanan niyang mga tao ngayon? Alipin ng problema, alipin ng bilanggo, ng pangit na buhay. Hindi ba nakikita ng Diyos yan? Tumatawag naman sila, pero bakit yan? Sa tutulong po, nakita na ng Diyos. At ang solusyon na pinadala niya ay yung 11 simbahan na iniwan ng mga pastor na yan, yung buhay nila, yung hanap buhay nila, yung mga mahal nila sa buhay. Iniwan nilang lahat yan. At nabuhay sa isang lowly, isang humble na buhay na hindi nila matitikman yung mga bagong iPhone. Hindi nila matitikman. Hindi nila matitikman yung gano'n. Pero sana kung hindi nila iniwan, madaming pera yung mga yan. Kasi yung mga graduates yung mga yan. Yung mga trabaho nila, may trabaho na yan, nag-a-abroad na yan. Yet, iniwan nila yan. Kasi ang sabi ng Diyos, magbubukas ng simbahan sa Tarlac. Gusto ko ikaw maging pastor. Tulungan mo ang mga tao. Yun ang dahilan kung bakit may mga simbahan. Ang sagot ng Diyos para iligtas ang mga tao ay magtayo ng simbahan. Alam niyo, pagka nagtayo po kami ng simbahan, minsan 1 buwan, 2 buwan, di kami nahingi ng offering. Bakit? Kasi ayaw namin ipakita na kaya ka nagtayo ng simbahan dahil sa pera. Hindi. Yung mga workers, iniwan nila yung buhay nila. Mga buhay na kinalahat yan. Magaganda na nga mga buhay niyan eh. Maayos yan. May mga pera yung mga yan. Pero dahilan sa nalaman nila ang pagkatawag ng Diyos sa kanila, iiwanan nilang lahat yun at magsisimula ng simbahan. Ngayon, attend kayo sa mga churches na yan. Kasi doon yung matututunan. Minsan, hindi naman sa'yo ituturo kagad kung paano gumaling sa sakit eh. Tuturuan ka munang magpuri sa Diyos.
Tuturuan ka na manalangin sa Diyos. Tuturuan ka na makinig sa Diyos. At kapag marunong ka ng makinig, yung sakit mo, gagaling na. Hindi alam ito ng mga sinaunang Kristyano. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang awit ko. Ang pag-ibig mo walang katulad. Susuriin ka. Tingin kayo rito mga kapatid. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng simbahan diyan sa tabi niyo? Kasi kayo ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Bakit nagtayo kasi? Ang isang way para maabot ka ng Diyos, may simbahan dyan. Alam na Diyos, marami kang problema at marami ka pang magiging problema. Naglagay siya dyan. Alam niyo, ganda nga lang isang lugar na liblib tapos may tindahan. Alam niyo kung bakit? Madali puntahan eh. Kung may kailangan ako. Ang Diyos kaya naglagay ng simbahan para madali mong puntahan kapag may kailangan ka. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Hiyaya mo'y sapat, Panginoon, inahal kita. Doon po sa isang simbahan po natin, meron pong yung katabing simbahan. Ito yung simbahan, katabing bahay, meron po isang napakayamang tao. Kilala sila doon sa lugar nila mayaman. Ngayon, sineshare yan, mga bahay sa tabi. Ngayon, may pumapayag at meron hindi. Hanggang sa minsan nagsunog sila, no? Nagsunog sila ng yung mga damo, yung usok, pumunta rin sa bahay. Alam niyo yung yung may-ari, nagalit. Sabi niya, patayin niya yan. Ewan ko ba naman, bakit gustong-gusto ng usok pumunta sa bahay nila, pumasok talaga. Niya, patayin niya yan. No? Sabi nung nagwawalis, ano po magagawa ko? Gusto pumunta sa inyo. Alam niyo, ginawa po nung lalaki, nilabas niya yung baril niya. Kinasahan niya yung mga worker. Sabi niya, kung di niyo papatayin yan, alam niyo sabihin, babariling ko kayo. Hindi ko na po alam ang nangyari doon. Hanggang sa dumating po ang time, meron po silang anak na isang babae, isang lalaki. At yung babae po ay kinulam. No? Naniniwala ka ba sa kulam, Kuya Boy? Yes, kasi nasa Bible witchcraft. Kung nasa Bible, paniniwalaan ko. So, nangyari, kinulam. Dinala po sa albularyo, dinala sa ganito, dinala sa ospital, dinala sa kung saan-saan, wala po nangyari. Dinala pa sa ganyan, dinala pa sa ganon, gumastos po sila ng napakarami, pero wala nangyari. Lumipat-lipat po sila ng albularyo, pero walang nangyari. Hanggang sa naalala nila na may simbahan pala sa tabi nila, may simbahan ng Rema. Alam niyo po, nakita ko yung isang babae po nasiraan ng ulo. Hindi po ako naguhubad na. Kung ano na sinasabi. Hindi na mapagaling ng medisina, ng science. At yung pera nila ay wala nang magawa. Nakita ko po kung anong ginawa ng simbahan. Pinapalayas yung masamang espiritu. Minsan, 9 na oras, hindi tumitigil ang mga worker, ang pastor. Hinaharap yung demonyo. 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. At yung mga worker po, pag nakita na nung magulang na pagod na, uwi muna kayo.
Kakain lang, maya-maya sisigaw na naman yung kinukulam, yung nasisiraan. Ang gagawin, tatawagin yung mga worker, tulungan nyo kami. Kahit pagod na pagod yan, pupunta dun sa bahay at sisimulang kausapin yung masamang espiritu. Pagkaraan po ng 2 linggo, sabi ko, bakit masyadong matagal? Ang mga workers po natin sanay magpalayas ng mga sinasapian. Magagaling yung mga yan. Dati ako po ang marunong magpalayas ng sinasapian. Ngayon, hindi ko na nagagamit. Hindi na ako nagpapalayas. Bakit? Sila na nagpapalayas kasi ang gagaling na nila. Wala na akong silbi. No? Obsolete. At pagkaraan po ng 1, 2, nakita ko po yung pagod. Dahil binidyo nila yan, pinakita sa akin dahil tinatanong anong gagawin namin. Grabe. Hindi ko mapaliwanag yung nakita ko po, wala nang doktor ang tumatanggap, wala nang ospital ang tumatanggap, wala nang albularyo ang tumatanggap. Pero yung mga workers natin, yung mga pastor natin, hinaharap yung masamang espiritu na gusto siyang patayin, sirain ang buhay. At wala na ngayong malapitang iba. At one time, dumating po ang panahon, hinarap nila, yung huling pagkakataon, hinarap nila, ikaw na demonyo, lumayas sa babaeng ito. Alam niyo po, bigla na lang, pagkatapos ng ilang araw, na more than 12 hours ang pagharap, kaya niyo yun? 12 hours, hinaharap yung sakit, hinaharap yung espiritong gustong manira sa buhay ng pamilyang yun. More than 12 hours a day sa loob ng 2 linggo. Tingnan niyo kung gaano kalaking pagod, effort, prayer. Nagpapasting sila ron para mapalayas yung pangit na nangyayari na yun sa buhay ng mga tao. At bigla na lang, nung pinakahuling araw, pinakahuling sandali, yung inaalihan ng masamang espiritu, yung nasisiraan ng ulo, biglang gumaling. Luminaw ang isip. At sabi niya, anong nangyari sa akin? Alam niyo mga kapatid, ngayon, nasa Amerika na. Walang bayad. Walang hinihinging kapalit. Yung tatay, nagsisimba na. Umiiyak. Siguro naiisip niya, kapitbahay lang pala namin yung makakatulong. Ito ang dahilan kung bakit naglagay ng Rema Church sa tabi niyo. Para sa panahon ng pangailangan, tutulungan kayo. Nakukuha niyo mga kapatid. May kwento lang ako. Awit muna tayo. Panginoon, minamahal kita sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Nalala ko po yung isang pagkakataon, no. Tulad ngayon, magpe-pray tayo no. Pagpe-pray po namin kayo. Meron po yung isang babae na itong nakaraang mga araw lang po sa service. Ang ginawa ko po, no, biglang pinag-pray ko. Ang pag-pray kong ganyan, babae, nakakita po ako ng isang hawla na may ibon. Ngayon, yung ibon, kasyang-kasya lang yung pakpak niya na lumilipad. Pero nakalagay siya sa isang cage. Tapos, nakita ko yung cage na ang kapal-kapal ng wire. Hindi mo kakayanin. Yung kumbaga, ibon lang yan eh. Minsan nga, kahit ting-ting lang, di ba? Hindi makakalabas ang ibon. Yun, ang kapal ng wire at yung ibon, pumapagakpak na ganyan. Gustong lumabas.
Pero hindi makalabas. Ngayon, nung nilehans ko yung babae, sabi ko na, bigla ko nakita. Ngayon sabi kong gano'n, bakit ako nakakakita ng isang ibon na nasa cage? Alam niyo, lalo na siya nag-iiyak. Lalo na siyang nagmungoy-ngoy na. Alam niyo yung term na yun? Nag-iiyak na. Bakit? Nung kasi ipagpe-pray pa yung iba riyan. Kaya nangyari po, sabi ko, mamaya na lang tayo mag-usap. Ngayon, nung tapos na pong kumain, tinanong ko, sabi ko, kwento mo nga sa akin kasi gusto ko malaman kung nagkamali ako. Baka naman na-imagine ko yun. Ang pinagkaiba po kasi ng vision, galing sa Diyos yun, at saka imagination, galing sa iyo. Ang vision, kusang lumalabas. Ang imagination, pinupwersa. Halimbawa, imagine niyo na may bangka rito. Dito sa harapan, pinuwersa nyo, di ba? Yun ang imagination. Pero ang vision, kusang lumalabas. Minsan, may kulay pa. Ang imagination, black and white. Ngayon, tinanong ko siya, sabi kong gano'n, bakit nakakita ako ng ibon na nasa hawla, na bakal, ang kapal ng bakal. Ngayon, maya-maya umiyak siya. Tapos pagkatapos namin kumain, nagkwento siya, sabi niya, kasi po sa trabaho ko, gusto ko na po umalis. Wala na po akong prayer. Wala na akong fellowship. Yung trabaho ko sa Panginoon, hindi ko nagagawa. Bilanggo na po ako ng trabaho. At sabi niya, ito pong mga nakaraang araw, bukang bibig ko, gusto kong lumipad na parang ibon. Gusto kong umalis na parang ibon. Gusto kong makawala na parang ibon. At nung pinatungan mo ng kamay na ganyan, pinapakita sa iyo ng Diyos kung paano tulungan yung tao. Kasi ngayon, pinapalaya ka na ng Diyos. Sa church nang gayari yan. Dito sa simbahan. Kaya nga, lagi tayong magpa-pray. Pinatawagan ko po yung mga pastor natin, si Pastor Marlon, si Pastor Larry, si Pastor Badong, Pastor Amean, dito po kayo sa lahat. Ang pag-ibig mo walang katulad, Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may hindi ka magkulang. Iyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal lang. May ibang pastor pa ba rito? Tina, halika. Halika rito, Tina. Dahil nagkikitara si Ana eh. Saka sino? Hindi, yung main lang muna. Okay. Alam nyo, every magko-close na po tayo. No? Every camping, every anniversary, laging may ganyan eh. Pag nilehans mo yung mga tao, mauubos po ang time natin kung magkukwento ako. Pinapakita sa iyo ng Diyos yung nangyayari doon sa tao. Kahit yung magiging kinabukasan niya, pinapakita. Bakit? Para ipag-pray. Tuwan-tuwa po ako nung itong bagay na ito, sa ibon. Sabi ko, napaka-symbolic na nakikita pala ng Diyos na nakukulong na siya at gusto ng Diyos na lumaya siya. No? Ayaw ng Diyos na nakabilanggo tayo sa pangit na buhay. Ayaw nga ng Diyos na nakabilanggo tayo sa nakaraan eh. Kasi ang gusto ng Diyos, malaya kang maglingkod sa Panginoon. Ngayon, yung habang inaawit natin ito, gusto ko pong iilehan sa inyo mga tao kung ano yung pakita ng Diyos sa inyo. Pag-pray. Hindi yung nag-pray na lang kayo, hayaan nyo ng mangusap tulad na nasa Baguio tayo. Ang sabi mo, no weapon formed against you will prosper. Pero before yun, ang sinasabi niya, dapat hindi ikaw yung weapon formed against you. Kaya nung sinabi mo yun, nagrema yan.
So, iniling ko po kayo na mag-spread na lang po kayo ngayon dito. Pag-pray po natin itong mga tao habang umaawit tayo na kung anong pakita ng Diyos sa inyo sa vision nyo. Ang Diyos ang bibigay ng ganyan no? Ngayon, merong mga tinawag ang Diyos dito para magpastor. No? May mga tinawag ang Diyos dito para mag-worker at magpastor. Ngayon, malalaman namin yan kung sino yan. Madedetect namin yan. Kasi ito pong mga pastor na ito, na-detect na po namin noon. At ngayon, may mga tao po na magiging missionary. Mga misyonaryo kayo na dadaling kayo ng Diyos. Yung iba, na-miss ito Kaya sayang, na-miss nila. Mas maganda sana mga buhay nila kung nakinig sila. No? Pero, sige po, habang inaawit natin ito, mag-spread po kayo siguro, gano'n, zoning na lang. Pag-pray natin na, Lord, inaangkin namin na maglilingkod sa iyo ang mga taong ito habang umaawit po tayo. Panginoon, minamahal kita sa aking buhay, sa aking buhay. Pero pa pwede mag-back up, back up. Itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagtulad, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita sa aking buhay, aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal sa aking buhay. Itataas kita
Tuloy niyo lang yung prayer, no? May babasahin po ko sa inyo na ito ang kalooban ng Diyos sa atin. No? Okay po, tuloy niyo lang yung prayer. Tuloy-tuloy lang. Pero sa mga tapos na po, pakinggan niyo po ito. Ito ang gusto ng Diyos sa inyo. No? Ngayon, unahan ko na po kayo, hindi natin mararating, hindi mangyayari sa atin itong babasahin ko kung malayo tayo sa simbahan. Kasi kaya nga nagtayo ng simbahan para ilapit kayo sa Diyos. No? Ulitin ko po, itong babasahin ko sa inyo, mahirap mangyari kung hindi kayo nasa loob ng simbahan. No? So pakinggan niyo po ito. Ito po ang plano ng Diyos kapag nagsisimba na kayo. Hindi ito biglaan, katulad sabihin natin ng diploma, hindi mo naman makukuha kagad yan eh. Marami ka pang pagdadaanan. Ang church po ay isang ospital, isang school, na dito matututunan mo yung mga bagay na minsan ayaw mo. Pero matututunan mong gawin, tiisin, kasi gusto mo makagraduate. So, pakinggan niyo po ito. Dito po sa Deuteronomy, chapter 28, sabi niya, kapag dininig ninyo ang tinig ng Diyos at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Yung buhay niyo aangat na. Magaganap na sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang kanyang mga utos. Ang utos po ay pinag-aaralan sa simbahan. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan kahit di na kayo mag-abroad. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop, pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop, yung pag-aari mo dadami. Ito ang plano ng Diyos. Wala siyang planong kahirapan. Pagpapalain niya kayo, sabi niya ganon, lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Walang gutom. Aalisin ng Diyos sa atin ang pagkagutom kung susunod ka lang. Ang mga kaaway na nagtatangkang lumaban sa inyo ay ipapalupig sa inyo ng Diyos. Ano ba yung mga kaaway na yan? Sakit, utang, kahirapan. Mga kaaway natin sa buhay yan.
Sabi niya ganun, ipapalupig sa inyo ng Diyos. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Tatakbo daw palayo yung mga umaaway sa atin. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Anong lupain yun? Yung lupain ng pagsunod. Yung hindi na tayo pasaway. Tulad ng pangako ng Diyos, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanya mga tuntunin, ano yung sabihin ng tatalima? Mabilis kumilos. Hindi na pipilitan. Ito ang pangako ng Diyos kapag masunurin ka sa Kanya. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Makikita ng mga tao. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupain ibibigay sa inyo ng Diyos. Anong lupain yun? Lupain ng pagsunod. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi na kayo mangungutang. Bagkus kayo pa ang magpapahiram. Ayaw ng Diyos na nandun ka sa ilalim nito. Ang plano niya nasa ibabaw. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Gagawin niya kayong pangunahin sa mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kautosang ibinibigay sa inyo ng Diyos ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ng Diyos. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod sa Diyos, ni sasamba o maglilingkod sa ibang Diyos-Diyosan. Ano yung ibig sabihin ng ibang Diyos-Diyosan? Minsan yung trabaho mo, ang Diyos-Diyosan mo. Yung mas mahalaga kaysa sa Panginoon, yan ang Diyos-Diyosan. Sabi niya, huwag niyong gagawin yun. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi sa inyo. Huwag kayong lilis o sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod sa Diyos, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang plano, ang gusto ng Diyos. Pwede nating malasap ito. Pwede nating maranasan ito. Ang isa lang siguro, magandang iwan ko ngayon, no? Kung kailangan makapasa tayo sa loob ng simbahan. May mga tao po ako nakita na hindi okay ang relasyon sa simbahan. Hindi sila ganun ka-okay sa loob ng church. Alam mo na kagad eh, pagdating ng problema, babagsak yun. Kailangan nating masunod, matutunan ng mga ito kasi sabi niya, apart from God, apart from Him, nang hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. At sa pagsisimba, matututunan mo ang mga bagay na ito. Gagaling ka sa sakit mo dahil hospital ito. Matututunan mo ang mga bagay na ito dahil ito eskwela. And so on. So stay lang tayo. Stay lang tayo. Maging active tayo. Magpalakasan tayo. Lalo ngayong nakikita nating malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang pagpapala ng Diyos always through the church sa pamamagitan ng simbahan. Kaya kami naliligtas kasi may simbahan. Huwag kayong aalis, huwag kayong hihiwalay, huwag kayong tatakbo, huwag kayong lalayo sa gawain ng Panginoon. Dahil lumapit tayo sa kay Jesus sa paanong paraan. Ang katawan ni Jesus ay ang simbahan. No? Hindi ka maliligtas kapag ka naging miyembro ka ng simbahan. Walang ganun. Linawin ko na po. Hindi ka maliligtas kapag nagmiyembro ka ng simbahan. Hindi yun. Hindi ka masasave o maliligtas pag nagmiyembro ka ng simbahan. Hindi doon nakukuha yan. Pero malabo kang makarating sa langit kung malayo ka sa simbahan. Dalawa kasi ang langit eh. One, yung literal. Figuratively, yung buhay dito. Buhay ka pa, nararanasan mo ng langit. At hindi mangyayari sa iyo kung malayo ka sa simbahan. Suportahan niyo po yung pastor niyo. Pag-pray niyo yung pastor niyo.
Bilan nyo ng ice cream. No? Maging mabait kayo sa kanya. Makipagkwentuhan kayo. Puntahan nyo. Sabihin nyo, Pastora, kwentuhan nga tayo. Hayaan nyo kayo maging best friend niya. Alam nyo mangyayari? Araw-araw, itataas kayo sa Diyos ng pastor na yan. Pagpe-pray kayo ng pastor na yan. At sasabihin nila, Panginoon, maraming salamat kay ate ganito, kay kuya ganyan. Kasi sila yung binigay mo sa akin. Amen? So, ito po ang nagagawa ng church sa atin. Dito tayo matututo. Sabihin mo nga sa katabi mo, matututunan din kitang mahalin. Ano? Kapag may problema na kayo, be it sa marital, sa marriage, sa pag-aaral, sa kung saan pa man, takbo kagad kay pastor. Punta kagad kay pastor. Nakita ko po kung paano makipaglaban sa may sakit yung mga pastor natin. Hindi humingi ng bayad hanggang sa mapagaling nila. No? Yun po ay para sa inyo. No? Sa aking buhay, awitin nga natin isa pa. Sa aking buhay, kita, yan.
Tiyan mo na palagi lang kaming dumikit sa iyo. Dahil wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa presensya mo. Tunay nga na ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, hindi namin malalagpasan ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, Panginoon. Pero tanggapin mo ang papuri, ang pagsasalamat ng bawat isa sa amin na narito, Panginoon. O salamat, O Diyos, sa iyo nang binibigyan lahat ng kapurihan, lahat ng pasalamat at pagsama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus.